Good Magandang morning. umaga. Magandang Ayan. umaga. Nandito na naman po tayo sa Usapang Agrikultura. Paghahayupan. At pangisdaan. Ayan. So bago po tayo magsimula, mention na muna natin kasi meron tayo medyo konting pakulo bago tayo nag-start dito. Kahapon po namin ipinost po yan. So may mga taong maraming pong salamat doon sa nag-participate. Ayan, Miss Sherry. Kung nang hula ba doon sa ating... Oo. So, parang fill in the missing letter. Yes. Yun. Yan. Kaya naman, salamat po doon sa mga nakahula. Si Kois Ares, si Eric Concepcion, Dante Ocpemia, at Rodel Chavez. Yan, sila po yung mga nakahula ng ating Ayan. title. Yes, So, congratulations. Oh, yes, congratulations. At kayo ay nakatanggap ng isang magandang Palakpak. yeah. Ayan naman po ay konting kasiyahan sa atin. So, para mag-isip po tayo ng konti, hindi naman para masyadong seryoso tayo sa buhay, di ba? Yes. Ayan. Mm-mm. So, yung pag-uusapan po natin dito, Alagang isda at hipon, bakit nga ba namamatay? Ano-ano ang maaaring nagiging dahilan? kasi kaya namin po ito na madidiscuss po ngayon, marami talaga sa ngayon kasi nag-aalaga ng isda. So, nagkaroon po tayo ng problema sa babuyan, sa mga layers. So, yung iba nag-divert sa pangingisda. So, Oo. maganda naman talaga ang ating naging sa pag-aalaga. Ito nga po yung katanungan nila, yung kadalasang nagiging problema, yung sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga Ang mga alagang isda Yes, o kaya ay oo. hipon. Kasi nga minsan, mga nag-aalaga, hindi alam ano ba yung pinagmumulan. Nandiyan na Oo. pala sa harapan nila yung problema, hindi pa nila ma-distinguish o hindi pa nila alam kung ano ba yung nagiging sanhi ng pagkakamatay. Tsaka iba iniisip, kompleto naman ako sa gamit. Bakit, Oo. bakit parang may mga namamatay pa rin? Tama naman, binibigyan ko naman ng pakain. Pero dito natin titignan, iisa-isahin, ano nga ba yung mga factors na nakaka-contribute or nagiging dahilan kung bakit namamatay yung mga alaga nating isda at hipon. isa na dyan ang Yan, overstocking. So, isa yan dun sa mga common na dahilan. Bakit nga ba namamatay yung mga alaga nating isda at hipon? Siyempre, overstocking. Naglalagay tayo ng sobrang dami ng isda o ng hipon na higit pa dun sa kapasidad ng ating, halimbawa, sa pond or kung saan man natin naalagaan. Siyempre, imaginein mo naman kahit naman sa ating mga tao, ipunin mo tayo sa isang lugar na sobrang siksikan. Halos tayong hindi makahinga. Oo, yes. What more pa kaya yun sa mga alagang isda? Ganun din. Kapag may overstocking, siyempre, nangyayari, nag-aagawan sila sa space. Tapos, bukod dyan, nag-aagawan din sila sa pagkain kasi sobrang dami nila. Tapos, iba dyan, syempre, kung kagaya natin, nahihirapang huminga pag nasa congested na lugar, sila din nag-aagawan sa oxygen. So, sa sobrang dami. Tapos, so, ano nangyayari pag nag-aagawan sila sa pagkain o sa space? Di syempre, expect natin na hindi sila lalaki. Hindi lalaki, oo. mamamatay sila. At isa pa dyan, syempre yung iba kasi, nagtitipid kasi sa space. Syempre, gusto marami ang aalagaan. Oo. Di, kahit hindi natin alam yung stocking density, ay basta maglalagay ako ng madami kasi pag lumaki naman yan, Oo. di ba? Gusto nila mabilisan. mabilis. Ang iba naman, ang nagiging dahilan nila kung bakit sila nag-o-over ng bili or gusto nila medyo marami dun sa sukat ng pan nila dahil inaalat daw nila yung iba para dun sa mga mamamatay. Ayun, Hindi yun nila lang. alam na yung pala ay nagkukos ng overstocking na nakaka-apekto dun sa iba kaya nagkakaroon ng pagkamatay or pagkabunsot yung mga alaga. Oo, sa pag ganung mindsetting, kumbaga, may imbis na may maraming matitira at medyo ahango tayo ng madami, walang natitira kasi lahat nagamatay na. Yes, oo. Yun ang problema. At isa po dyan din, yung depletion of oxygen. So, ibig sabihin, yung DO, yung dissolved oxygen, nagkukulang. Correlated po dyan yung overstocking. So, pag overstocking, nawawala masyado ng dissolved oxygen, yun din po ang nagiging sanhi din ng pagkamatay ng ating mga isda. So, kailangan maganda yung aeration. Yes. At kailangan nagpo-produce ng maraming DO Yes. para at least mag-produce din ng magkaroon din ng magandang effect dito sa ating mga alagang isda para hindi sila magamatay at mas maganda yung kanilang paglaki. Yes. So maganda dapat yung oxygen level at hindi ito nadideplete. Yes. So, yan. So isa dyan yung overstocking nga. Yan po Magkaugnay yung isa yan. na magiging
cause ng pagbaba ng oxygen level doon sa ating mga pan or kung ano man yung kung ano man yung kulungan na ginagamit natin sa pag-aalaga ng isda. Ayan. Isa pa sa nagiging problema, kaya nagkakaroon ng depletion ng oxygen, yung sobrang dami ng algae Yun. sa ating pond. Kasi alam naman natin na yung algae po ay isa sa nakakatulong para magkaroon ng natural food yung ating mga inaalagaang isda, lalo na kapag maliliit pa sila, kailangan po nila yan. Pero nagiging dahilan din po yan, kaya bumababa yung oxygen level doon sa ating pond. Dahil kapag medyo marami yung algae na nandoon sa ating pond, so pagdating po ng hapon or gabi, doon naman nagkakaroon ng problema. Kasi kapag sobrang dami, nangangailangan, dahil walang araw sa gabi, di ba? Nangangailangan ng oxygen yung ating algae doon para sa kanilang paglaki, para mabuhay sila. Yun po ay sa gabi. Kaya ang nagiging problema, wala din tayong aerator sa gabi sa ating mga pond. Yung ating isda nagkakaroon ng pagtatalo or naglalaban sila doon sa oxygen na meron doon sa ating pond. Nangangailangan ng isda ng oxygen sa gabi, ganun din yung algae, kailangan niya rin ng oxygen sa gabi. Kaya ang problema, nakikita natin kapag umaga, pagising natin, pag ilibot natin doon sa ating pond, kapag nakita nyo po yung inyong mga isda, lalo na yung malalaking isda sa umaga, parang medyo nangangailangan ng hangin, yung parang sisinghap-singhap, na bumubuka yung bibig sa ibabaw. So, hindi naman ibig sabihin gutom sila, kundi kailangan nila ng oxygen. Kaya minsan pagising natin, yung iba malalaking isda, bakit kaya patay? Yung pala, napakarami nating algae doon sa pond po natin. Isa po yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng depletion of oxygen. Oo. At makikita, naiisip ko lang din, kung maraming algae tayo na puproduce, ibig sabihin, kailangan tama yung aalaga nating isda. Yes. Kumbaga, hindi lang kokonti. Magdagdag tayo para hindi naman din masayang yung Mas mga marami yung algae na kakain. puproduce doon, Oo. nakakain. Yes. At saka isa pang nagiging problema, kapag sobrang dami, sabay-sabay na namatay yung algae sa loob ng pond natin, so nagkakaroon po yan ng decomposition. Lalo na kapag na-involve po yung microorganism po doon sa decomposition, so gumagamit po yan ng maraming oxygen doon sa decomposition, kaya nagkukulang din po ng supply, yun ng oxygen yung mga isda, at nagkakaroon po ng problema yung ating tubig. Yun, Nagkakaagawan pa sila. Yes. Oo, kumbaga balance lang kung anong kadami nung algae na nagpo-produce doon sa pan, syempre dapat Yun ganun din yung din dami. kadami ang ating aalagaan na isda. Yes. At isa pa din dyan, syempre pag overstocking ka, nagkakaroon ng depletion ng oxygen, at iyan pa, nagkakos din po ng disease. Isa po din yan Yes. sa mga cause ng pagkamatay ng ating mga isda. Yes. Hindi natin alam na meron na pala silang mga sakit. Dahil isa sa mga sanhi po dyan, hindi maganda yung quality ng ating tubig. Oo. So, dapat isang alang-alang po natin, lagi i-check yung quality ng ating tubig para maiwasan itong pagkasakit ng ating mga isda. Kaya connected nga din dun sa overstocking, no? So, syempre kapag masyadong madami yung alagang isda or hipon, kapag once na merong isa sa kanila na nagkasakit, mas mabilis yung Yun. pag-spread ng infection. Yes. Kasi nga, wala nang ibang gagalawan. Sila lang ang Oo, magkakaroon. yes, oo. yun. Mas mabilis ang transfer. Kaya, mas maganda talaga na tama lang yung ating stocking density dun sa ating aalagaan. Tsaka yung capacity ng ating pag-aalagaan. Yan. So, related din po dyan kung bakit nagiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga alaga, yung pesticide or toxicity po. Lalo na po kung tayo ay gumagamit po ng kakagawa lang ng ating fish pan, kunwari, yung ating yung ating gagawing pag-aalagaan ng ating isda. So yan, nagkakaroon po yan, lalo na kung hindi po nalinis ng maayos yung ating fish pan. Yes. Wala po tayong proper na paglilinis na ginagawa pagkatapos, di ba, yung mga ginamit natin doon ng mga chemicals, nakakapit pa yun doon. Tapos hindi po natin nalinis ng maayos, hindi natin kinondisyon muna yung pond natin. Naglagay na lang tayo kaagad ng isda. Oo. Yung pala, merong mga components pa na meron doon, meron pang mga chemicals na nakasama doon. So, anong mangyayari po? Malalanghap po yun ng ating mga isda, kaya nagkakaroon din po ng
pagkamatay. At saka yung mga minsan tarpaulin, gusto natin medyo maliit lang muna, so magta-tarpaulin tayo. Pero yung tarpaulin natin, ang daming printing. Oo, ang daming mga nakalagay na kung ano-ano doon, 'di ba? Lalo na ang lakas po ng amoy ng chemical na ginagamit po natin sa tarpaulin. So, ibig sabihin lang po niyan, isa po yan dun sa nakakaapekto doon sa ating mga alagang isda. So, napepeste po sila, nagkakaroon ng toxin na pumapasok sa katawan po nila, kaya ang nangyayari po, nanghihina po yung resistensya ng ating mga alagang isda or hipon to the point po na kapag hindi na nila nakayanan is nauuwi po sa pagkamatay. So, dapat before po tayo maglagay ng ating mga alagaan, linisin po muna ng mabuti. I-condition po muna natin yung tubig at saka yung tarpaulin. Tanggalin po muna natin yung mga chemicals na meron po doon. Oo, kumbaga ititreat muna natin kung tarpaulin yung ating gagamitin o kaya yung mga tolda. Kasi Yes. meron din masyadong may maamoy tayong maamoy Pintura, dyan, pintura. yes. So, ang ginagawa natin dyan, doon sa mga gumagamit ng technology, ang ginagawa po nila dyan, lalo yung tarpaulin o yung mga tolda, nilalagyan po nila ng tubig yan. Ang nilalagyan po natin ng technology, ang ating dosage nga dyan is 3 kutsara gada per square Per cubic meter. Kumbaga, sa 1,000 liters na tubig, maglalagay tayo ng 3 kutsara. Kung ilang cubic meter yan, yun yung equivalent nan. So, for 1 to 2 weeks, ilalagay po natin yan, ibabad nyo lang yan, hayaan nyo lang, and then, after po nun, saka tayo maglagay ng isda. Yes. Ano po? Oo, mas maganda nga po sana, Miss Ana, at total, konti lang naman yung Oo. amount is, weekly sila maglagay Yun. ng atobi para mas Oo. mabilis pong ma-eliminate yung mga toxins na meron po doon sa ating mga tarpaulin. Ayan. So, isa po yan, mga tip para maalis po yung mga chemicals doon sa ating mga tarpaulin or yung mga tolda kung yan po ang gagamitin natin. Yes. Oo. So, aside from pesticide toxicity, ayan, isa yan sa napakalaking cause kung bakit namamatay yung ating mga alagang isda or hipon. Hindi lang basta tayo kasi nagpapakain. Oo. Yung dalawang bagay yan sa pagpapakain. It's either overfeeding tayo or underfeeding. Yes, oo. Tsaka, syempre, depende rin dun sa klase ng ating pagpapakain. Kasi, unahin na natin yung overfeeding. Ano ba nangyayari sa overfeeding? So, kaugnay din yan na kung mas marami yung alaga natin, mas marami tayong ipinapakain. Oo. Ang problema, kung overstock tayo, tapos naglagay tayo ng maraming pagkain, halos hindi na nga sila makagalaw doon sa kanilang pond, halos nagkakaagawan na nga, or baka iba hindi pa makita kung nasan yung pagkain nila. Yes. So nagkakaproblema, akala natin, bakit hindi lumalaki? Kasi nga iba, hindi nakakakain. Or pwede din naman na naglagay lang tayo ng kaunti, akala natin, uy, naubos na, okay na. Hindi natin alam, kulang pala. Oo. Kaya ang bilis na ubos. Tapos, syempre, nakikita natin, ba't hindi rin lumalaki? Kasi nga, hindi natin sinecheck lagi kung enough ba yung nilagay natin, basta tayo nagsaboy na lang. Nagsaboy lang. Talagang mamamatay din sila eventually kapag nagkulang. Or ano pa yung pwedeng mangyari? Kasi nga, syempre, may stages yan. So, hindi basta-basta yung ating pagpapakain. Lalo na kung mga similya pa lang or mga fingerlings pa lang. Syempre, natural food pa lang yung una nilang Yes, kakainin. Paano kung masyado tayo na-excite, bumili na agad tayo ng feeds or aqua feeds, tapos nagpakain tayo, lumutang lang yan dyan doon sa ating Oo. pond. Hindi naman pala nila kaya pang kainin. Yes. So, magkakaproblema talaga at mamamatay sila kasi hindi naman nila makakain pa yung ating inilagay. Makakapollute pa doon sa ating tubig, tubig doon sa pond. So, ibig sabihin, kailangan kung ano yung stage ng ating mga alaga, bawa kung fingerlings lang yan, kailangan akma yung pakain na ibibigay natin, yung tamang yung kaya nilang kainin. Kasi Yes. kung fingerlings lang yan, kailangan magbibigay tayo powder pa lang. Yes. Kasi yung iba, ang binibigay nila lang dyan, darak Oo. Darak lang muna. Kasi pino, so kayang-kayang kainin ng maliliit na isda. After that, starter stage, meron naman po tayo nabibili ng mga aqua feeds para doon sa mga ganang stage. So, kumbaga, sundin lang natin yung bawat stage ng
pagbibigay natin ng pagkain sa ating mga alagang isda or hipon para hindi natin ma-encounter yung mga ganitong pangyayari na overfeeding tayo. At isa pa rin po yan nagkakos ng yung quality ng ating tubig. Kasi ang dami nating feeds na nabibigay, hindi siya nadidecompose lang sa ilalim. At isang cause din po yan ng depletion of oxygen. Yes. At yan po yung talaga nagiging sanhi din ng pagkamatay ng ating mga isda at hipon. Yan, Ayan. kaya nga po kung kayo ay may alaga at ayaw nyo mangyari po yan sa inyo, lalo na sa panahon ng pagpapakain, mas maganda po na i-monitor nyo yung pagpapakain nyo doon sa inyong alagang isda o kaya ihipon. Mas maganda po yan sa unang beses na pagpapakain, tingnan nyo po muna yung alaga nyo kung hanggang saan yung kaya niya pong ubusin na pagkain. Kapag nakita nyo po na medyo kulang pa, saka kayo doon magdadagdag. At kung sa tingin nyo naman po na tama na yung pagkain na pinapakain nyo, so stop na po kayo doon. So monitor nyo po yan hanggang lumalaki yung inyong mga alaga para maiwasan po natin yung overfeeding sa ating mga alagang isda at hipon at yung underfeeding po sa kanila. Oo, at kailangan din natin na habang lumalaki sila, kailangan malakas yung resistensya ng ating mga alagang hipon or isda na inaalagaan. Magbigay tayo ng tamang nutrisyon, tamang Yes. pagkain sa kanila, magandang kalidad na pagkain, at magbigay tayo ng supplement ng para mas tataas yung kanilang mga resistensya. Yes Para po. maiwasan to kung hindi natin maiwasan yung overfeeding, yung depletion ng oxygen, pero kung ang ating mga alagang hipon or isda ay mataas ang resistensya, so madali sila makarecover at kokonti lang, kung may mortality man, kokonti lang yan. So yun din ang isa pong pinaka-tip natin na pataasin ang resistensya ng ating mga isda. Yan ang isa sa mga pwede nating gawin. At saka syempre, i-maintain natin yung quality ng water para maiwasan po natin yung mga ganyang problema. Yung pagkakaroon po ng depletion ng oxygen na sanhi ng pagkamatay po ng ating mga alaga. So mahalaga po na yung ating tubig is malinis. Meron pong tinatawag na nagsi-circulate yung water o di Yun, naman oo. po ay Filtration yon system filtration sila. system na ginagawa para kahit papaano po makatulong doon sa pagsala ng mga dumi na meron po doon sa tubig. As isa po dyan sa mga pwede natin din gawin, doon sa mga, ayon doon sa mga kaibigan po namin, yung gumagamit ng technology, naglalagay sila ng maintenance nga doon sa kanilang tubig para ma-maintain yung quality, at doon sa pagpapakain nila, naglalagay din po sila ng technology o yung atobi doon sa kanilang pagkain. Ang nilalagay po nila dyan, kalahating kutsarita, gada 1 kilong pagkain. Every time na sila nagpapakain, ay yun ang nilalagay nila. Kasi malaking tulong doon sa pagtaas ang resistensya ng ating mga isda at hipon. Ayan. Yes po. Ayan. Opo. So, sana napakinggan at natutunan natin kung bakit ba ito ay mga ilan lang sa pwede nating isa lang alang para malaman natin kung bakit ba talaga namamatay yung ating mga alagang isda at hipon. At saka Ayan. doon sa mga nag-aalaga na po ng isda at hipon, kung meron po kayong mga tip, pwede nating pamamaraan at pwede po nating ibahagi sa ating mga netizen, ay open po tayo. Paki-message lang po kami o pwede ho kayong tumawag para at least malaman po nila yung tamang pamamaraan ng inyong pag-aalaga. Yes Ayan. po, ito po yung ating mga open numbers po dito sa office. 0939-917-2858, 0917-540-8887 at 0917-875-4262, 0917-502-1007. At ang ating landline po, 8842-3003. At kung kayo naman po ay OFW, pwede po kayong kumontak sa amin through Viber or WhatsApp. Yan, may Instagram. Oo. Yan. So, ito po yung ating contact number, 0939-917-2858. Yan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan
po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. Lahat ng may mga existing na inaalagaan at gusto nyo pong ibenta ang inyong mga produce. So i-post nyo lang po dito at may mga members din po na naghahanap po dito ng kanilang mabibilhan or yung mapagsisimulan nilang alagaan. So may mga inquiries din po, pwede nyo pong i-post ang inyong mga tanong at may mga handa rin pong sumagot sa inyo dito. Ayan. So, syempre, yung ating YouTube channel, i-visit nyo po yan. Lahat po ng ating mga episode tungkol dati pa sa Farmer's Talk at itong bago natin na usapang agrikultura, paghahayupan at pangingisda, yun po ay naka-upload dyan sa ating YouTube channel na Team Ato V. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At syempre, uso na rin po ang TikTok. Yes. At meron na rin po tayong TikTok, ang tawag dito, Team Ato B. Team Ato V. So, please follow po namin, i-follow nyo po kami. Talaga magugustuhan nyo yung mga ina-upload namin mga TikTok dyan. Mapapasayaw po kayo sa pag-aalaga nyo ng... oo, kasi maganda kasi may mga nag-comment nga na informative yan. ng ating mga TikTok na nilalagay dahil sa konting ganung minutes lang, so nagkakaroon sila ng idea. Yes, may mga Diba? DIY po kami doon Yun, na oo. naka-upload So, doon. don't forget to follow po yung aming TikTok at yung YouTube channel. Mag-subscribe po kayo dyan. Ayan. At syempre, active na active pa rin po ang ating website, no? Yung www.atovnanotechnology.com. So, sa may mga inquiries po tungkol sa technology, nakapost po doon lahat ng mga information tungkol sa mga products at saka kapag may mga upcoming events ng Team Atov, ay makikita nyo rin po sa website. At syempre po, muling nagbabalik sa aming website ang forum section. So, yung iba kasi nagtataka, minsan, dati nakakapag-post pa sila ng mga inquiries, ng mga tanong, ba't hindi na nila mailagay? So, ngayon, binabalik na po namin. So, welcome na po lahat ulit ng mga questions ninyo or mga inquiries. Makakapag-post na po ulit kayo sa aming website. At may mga sasagot din po sa inyo dyan. Ayan. So, nako, i-visit nyo na ngayon na. Para at least makita nyo po kung ano yung mga katanungan nyo o yung mga tungkol doon sa mga Ato V, sa ating NBN 1:5. Lahat po, naandun po. Makikita nyo po yung information dyan sa ating website. Application, Dosages, andyan na rin po. yan, nandun po. Maraming salamat po ulit doon po sa ating mga viewers, sa ating mga nanonood, at sa ating mga nagkikipag-participate po doon sa ating mga topic po na ina-upload po sa ating Facebook. Sana po ay wag po kayong magsawa na lagi pong sumuporta sa Team Ato B. Yes, opo. Okay, so magkita-kita tayo ulit sa susunod nating live streaming. And always remember, Team Atov will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye!